Magandang araw sa inyo, Miss Loribee. Palagi po akong nakikinig sa inyong channel at madami akong natutunan sa inyo na iba't ibang klase ng kwento sa buhay ng tao. At nais ko ding ibahagi ang aking kwento kung paano ko nakilala ang aking asawa sa ngayon. Ganito ang aking kwento. Isang hindi magandang balita ang ibinungad ng aking papa ng umagang iyon. Di ko alam, pero parang sasabog ang aking mundo dahil kakauwi ko lang galing sa Saudi at nais kong isorpresa ang girlfriend kong sanang si Mirasol. Pero nabalitaan kong ikakasal na ito. Ako pala ang masusorpresa. 5 taon din kaming magjowa. Nagpangakuan na hihintayin ako't magpapakasal kaming dalawa. Pero di ko akalain na masasaksihan ko ang pagpapakasal nito sa iba. Kaya agad kong pinuntahan ito sa simbahan. Nasa harapan ako ng simbahan ng araw na yon. Tahimik na minamasdan si Mirasol at ang kaibigan kung si Jake. Halos di ako makapaniwala na niloko ako ng 2 mahalagang tao sa aking buhay. Nagpunta lang ako doon para silipin lang sana ang kasal nila, para i-congratulate na din sila. Kaso, napakasakit dahil mahal ko si Mirasol. Pero, ganun siguro talaga ang buhay. May kanya-kanya ng kapalaran na nakatakda. Kaya nang nagsalita ang padre at tinanong kung may tututol ba sa pag-aiduhan ng dalawa. Nais ko sanang sumigaw, pero parang may nagdidikta sa aking isipan na kahibangan na lang iyon kung aking gagawin. Kaya buntong hininga na lang ako at umalis na lang. Pero nang nasa pintuan ako ng simbahan, bigla akong may nakasalubong na isang babae. Sorry miss, okay ka lang ba? Okay lang ako, kuya. Thanks. Halos di ako makapaniwala sa kagandahan ng isang babae na aking makikita. Kuya, bisita ka ba nila Ate Mirasol o ni Kuya Jake? Ako? Oo, malinsahan kasi sa loob ng simbahan. Kaya lumabas na muna ako. Saglit. Ako nga pala si Bianca, kuya. Ako nga din pala si Edmond. Di ako makapaniwala na ganun kabilis si Bianca na di niya ako masyadong kilala. Pero
maasikaso ito. Kaya nang alam kong patapos na ang kasal, ay agad niya akong hinila sa loob para salubungin ang bagong kasal. At para sila'y batiin. Ayaw ko na sanang bumalik sa loob ng simbahan. Pero dahil kay Bianca, napapayag na lang ako na sumunod dito. Kaya nang magkita-kita kami nila Mirasol at Jake, halos di sila makatingin ng diretso sa akin. Congratulations, Mirasol, Jake. Edmond, ikaw? Bakit ka narito? Nakauwi ka na pala. Bakit, Mirasol? Ayaw mo na ba akong makita't umuwi ng Pinas? Aalis na lang ako. At least, nabati ko na kayo ni Jake. Edmond, pare, sensya na, pero asawa ko na si Mirasol. Kaya huwag kang magkakamali na gumawa ng eksena. Ako? Jake? Pare? Actually, alis na sana ako. Kaso, hinila ko ni Bianca para i-congratulate ko kayo. Kung ayaw mo naman na makita ako, makita ang pagmumukha ko dito aalis na lang ako. Di naman sa ganon, Edmond. Mirasol, hangad ko ang kaligayahan ninyo ni Jake. Pero, sana naman, sa huling pagkakataon, mayakap kita. Pero Edmond, tumingin si Mirasol sa asawang si Jake. Tsaka tumango ito na pumapayag ito. Kaya agad kong niyakap ng mahigpit si Mirasol. Pero sa pagyakap kong iyon, nakita ko si Bianca na nakatingin sa amin. Kaya di ko alam, pero bigla akong nahiya. Kaya ako'y kumalas na kay Mirasol at agad na umalis sa simbahan. Madaming tao that time. Alam kong maraming mata ang nakatingin sa akin ng mga oras na yon. Pero wala na akong pakialam pa. Ang importante, nais ko na ding kalimutan si Mirasol. Kaya pagkatapos kong pumunta sa simbahan, ay agad akong napadpad sa isang pub house. Halos doon ko binuhos ang sama ng aking loob na ganun lang pala kadali ang lahat na walang parang bula ang pinagsamahan namin ni Mirasol. Ring ng ring ang phone ko nang sandaling iyon. Di ko na sana sasagutin, pero nang makita kong si Jana ang tumatawag, ay agad kong sinagot. Sinabi kong saan ako naroon at agad itong pumunta doon. Si Jana ay matagal na naming kaibigan ni Mirasol at siya din
ang dahilan kung bakit kami nagkakatampuhang dalawa. Dahil selos ng selos ito kay Jana. Nang wala namang basihan. Kaya nang andun na si Jana, agad ako nitong pinagsabihan. Ano ka ba naman, Edmond? Dito ka pala pumunta. Buhat nang umalis ka sa simbahan. Wala lang. Nais ko lang mapag-isa, Jana. Kung si Mirasol lang ang pinaggaganyan mo, hay nako, madami pa namang babae diyan. No, tara, uwi na tayo. Huwag mong pag-aksayahan ang isang babae na di ka man lang pinahalagahan. Ng mga oras na yon, para akong walang direksyon. O dahil na din siguro sa nainom ko, sumama na lang ako kay Jana. Kaya nang nasa bahay na nila ako, nagtaka ako dahil iba na pala ang bahay niya. Lumipat na pala ako ng bahay, Edmond. Nais ko din kasing mapag-isa sa buhay. So, ikaw na pala ang big time, Jana. Sira, Dino, medyo nakapagpundar din naman ako. Kahit konti. Teka, upo ka na muna dyan sa salas. Kukuha lang ako ng mainom. Ano ba ang nais mong inumin? Kahit ano na lang. Okay, wait. Agad na pumunta sa ref si Jana at nakita ko itong yumuko at may kinuha sa refrigerator sa salas niya. Kasi andun lang ang ref niya. Kaya medyo natulala ako sa tanawin doon. Hindi masakit sa mata. Bagkos nais iyon ng mga lalaki. Kaya nahuli niya akong nakatingin. Tumingin din ito sa akin na para ako nitong inaakit at pumunta sa salas at ibinigay ang hawak nitong drinks at agad ko iyong ininom dahil biglang umalinsangan ang paligid. Edmond, musta ka nga pala? Okay naman ako, Jana. Mahirap din sa Saudi. Naisipan ko nang umuwi para isorpresa si Mirasol. Pero kabaliktaran pala dahil ako ang masosorpresa. Iyan mo na yang si Mirasol. Wala din kwenta. Maghanap ka na lang ng iba. Tulad ng sinabi ko, hindi kawalan si Mirasol sa'yo. No, sa gwapo mong iyan. Salamat sa papuri, Jana. Pero di ko alam kung saan ako magsisimula. Edmond, tumingin ka sa paligid mo. Madami naman dyan
Pag tumingin naman ako, ikaw ang nakikita ko, Jana. Pabiro kong wika kay Jana. Pero di ko alam kung bakit ito nag-blush. Alam ko naman na matagal nang siya ang dahilan pa ni Mirasol. Kaya selos siya ng selos dito. Kaya namayani ang ilang segundo na walang nais magsalita. Kaya nabigla ako nang biglang lumapit si Jana sa akin. Lalo pat namoy ko ang pabango nito. Alam mo, ang gwapo mo, Edmond. Wala eh. Sinayang ka lang ni Mirasol. Speaking of Mirasol, Jana, nais ko siyang kalimutan. Well, madali lang naman akong kausap, Edmond. Kaya, ng mga oras na yon, tinulungan ako ni Jana. Nakalimutan si Mirasol. Kinabukasan, tunog na lang ng orasan ang nagpagising sa akin. Nakita ko si Jana natulog. At naalala ko ang nagdaang gabi. Kaya agad na akong umalis sa kondo ni Jana. Napapailing na lang dahil kakaiba ito. Kaya tuwing wala akong ginagawa sa aming bahay, pinupuntahan ko na si Jana at doon ako nagpapalipas ng gabi. Para akong vampira dahil sa gabi lang ako pwedeng pumunta sa kanila dahil na din sa busy ako sa trabaho ko dahil sa Pinas na ako nag-stay. Buhat noon, sang araw, naisipan kong pumunta sa flower shop para ibilhan si Jana ng flowers dahil matagal na din naman na lagi na lang ito ang nagbibigay sa akin. Kaya napagawi ako sa isang shop sa mall. Magaganda ang mga bulaklak na kanilang display. Naalala ko bigla si Mirasol dahil mahilig ito sa mga rose. Kaya imbis na rose ang kukunin ko, anthurium na lang. Pero namakita ko ang isang babaeng pamilyar sa akin. Nagtitinda sa shop. Di ako maaaring magkamali. Yun ay ang babae sa simbahan ng kasal nila Mirasol. Dahil ito ang kapatid ni Jake. Kaya agad ko itong nilapitan. Hello, miss. Musta? Parang pamilyar ka sa akin, kuya. Nagkita na ba tayo? Oo. Di ba ikaw yung nasa simbahan? Oo. Natatandaan ko na. San ba ang lakad mo? Mukhang may ibibilhan ka? Ng mga bulaklak?
Naku, wala. Nakita ko lang kasi na magaganda yung display ninyo. Kaya nagustuhan ko. Mahilig kasi si mama na mag-alaga ng mga flowers. Kaya di ko maiwasan na tingnan lang para next time ba alam ko na kung saan pwedeng bumili. Okay. In case kung bibili ka, pwede mo na lang akong tawagan at tutulungan kitang maghanap ng babagay sa anumang okasyon. Ito ang calling card ko. Sure, Bianca. Sige. Ito ba talaga ang number mo? Oo naman. Sigurasta din ako ng mga oras na yon. Kaya, denial ko agad ang number ni Bianca. Tsaka, nang alam kong yun nga ang talagang number nito. Inaya ko siya. May mga lakad ka ba sa mga susunod na araw, Bianca? Kung walang magagalit. Bakit naman? I'm always free naman. Aayain sana kita na kumain sa labas. Okay, basta message mo lang ako. Sure. Bye, Bianca. Ngumiti si Bianca sa akin at agad na akong umalis sa shop nila. At agad akong nakaisip ng plano kila Jake at Mirasol. Si Bianca ang magiging daan para mapabagsak ko silang dalawa. Kaya kinagabihan, di na ako pumunta sa kondo ni Jana. Nagdahilan na lang ako na mayroon akong gagawin sa aming bahay. Kaya nang nasa kwarto na ako, ay agad kong minessage si Bianca. Di ko alam kung magre-reply ito sa akin. Ang daming naglalaro sa aking isipan na plano. Hanggang sa makatulugan ko na ang phone na hawak ko. Dahil napagod ako nang nagdaan dahil kay Jana. Kaya nais kong bumawi ng puyat. Nasa kalagitnaan ako ng aking pagtulog nang malimpungatan ako dahil may message si Bianca sa phone. Kaya nang makita na nag-reply si Bianca, ay agad ko siyang nireplyan. At dun na, inaya ko siyang kumain kami sa labas minsan. At agad naman itong sumang-ayon. Agad na pabuntong hininga ako. Iniisip ko pa din ang plano ko. Kaya nang nagdaan, nag-date kaming dalawa ni Bianca. Hanggang sa mahuli ko din ang kanyang loob. Isinama ako nito sa kanyang bahay.
Mag-isa ka lang ba dito, Bianca? Oo naman, Edmond. Nais mo bang magmerienda? Okay lang, Bianca. Kahit ano na lang. Wala naman akong tinatanggihan. Agad na pumunta si Bianca sa kanilang kusina at nadidinig ko ang huni ng coffee maker. Pero ako'y sumunod sa kanya. Nakita ko si Bianca na nagtitimpla ito ng kape. Di mo na ba mahihintay ang kape mo, Edmond? Tutulungan na lang kita, Bianca, na magtimpla. Naku, huwag na. Ako na lang. Bisita kita dito. No? Punta ka na muna sa salas. Sandali na lang ito. Mga 5 minutes lang naman. Kumulo ang tubig. Ang ganda mo talaga, Bianca. Maasikaso. Na, ang swerte ko naman. Naging bisita mo ako. Ikaw talaga, Edmond. Inom ka na muna ng tubig, Edmond. Inaabot ko ang baso ng tubig nang biglang dumulas ang baso sa aking kamay. Nataranta tuloy si Bianca dahil di nito alam ang gagawin. Nabasa ako ng tubig nang wala sa oras. Sinadya ko yon nang di niya alam at mabilis pa sa kidlat. May nangyari sa aming dalawa sa kusina.